Isang pagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung ano itong kasuklam-suklam sa Diyos. At ang ating Bible verse ay mula sa Leviticus chapter 18. Mga kapatid, pag ating naririnig ang salitang kasuklam-suklam o abomination ay parang ang bigat agad sa ating pakiramdam, pero sa Biblia, lalo na sa Leviticus chapter 18 na may mga bagay na sadyang ayaw ng Panginoon dahil ito ay laban sa kanyang disenyo. Isa dito ay maling paggamit ng sex. From the very beginning, God created sex to be pure, joyful, and life-giving. Ang plano niya ay maging bahagi ito ng covenant ng mag-asawa na puno ng pagmamahal, respeto, at pagkakaisa. Pero dahil sa kasalanan ay nabahiran ng plano ng Diyos. Pumasok ang lust, adultery, at immorality. Kaya yung intimacy na dapat ay para sa glory ng Panginoon ay naging self-centered at naging paraan sa idolatry. Tulad nga ng sabi sa Romans chapter 1 verse 24 to 25, God gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts. Dahil imbes na i-honor ang Creator, ang ating Diyos, sinamba na lang ang creation. So bakit nga ba kasuklam-suklam sa Diyos? Kasi imbes na mag-reflect ng covenant love, yung perverted sex ay naging chain na umalipin sa puso ng tao. Ang katawan na dapat ginagamit para i-glorify si God ay nagagamit para sa kalayuan at kasalanan. At meron tayong mga tatlong mahalagang aral na mapupulot dito mga kapatid. Unang-una, the only valid sex is within marriage. Sex is a gift pero may boundary ito. God designed it only for a husband and wife within marriage. Anything outside of that is misuse of His gift. Kalawa, the distortion of sex is called porneia. Lahat ng klase ng sexual immorality, be it fornication, adultery, homosexuality, pornography, prostitution, lahat ng yan ay kasama sa porneia. Hindi ito simpleng pagkakamali lang, kundi sadyang pagpabalagton ng disenyo ng Diyos. At ikatatlo, the Lord hates porneia, and so should we. Kung galit ang Diyos sa kasalanan ito, dapat ito ay ating iniiwasan dahil dapat galit din tayo. Hindi ibig sabihin na galit tayo sa tao, kundi sa mismo kasalanan na maalipin sa kanila. Our response should be holiness and purity. Tinatawag tayo maging set apart, hindi para sumagbay sa agos ng mundo. Kaya mga kapatid, malinaw na ang kasuklam-suklam sa Diyos ang lahat ng uri ng sexual immorality. Pero ang good news dito ay si Jesus Christ na namatay at nabuhay muli para palayain tayo mula sa kasalanan at bigyan tayo ng bagong buhay. Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa panonood.